Hello, good evening po mga kaibigan. It's 8:17 in the PM. Uncle Rock here. Ha? Bati na po kayo kung saan kayo nanonood. Paki-share ng ating live stream. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa chemotherapy. Okay? Before anything else, mag-disclaimer po muna tayo. Ang mga pag-uusapan po natin dito ay based sa German New Medicine at hindi po ito yung karaniwang naririnig ninyo sa mainstream or conventional medicine. Okay? So, hindi po ito pamalit sa professional na advice. Okay? Consult your physician, your trusted physician with great discretion. I repeat, consult your doctor with great discretion. Okay? So, alright. Learninggnm.com kung gusto po ninyong pag-aralan ang 5 biological laws ng GNM para po kayo ay makasabay. Okay? Before po tayo kumontra, magbasa po muna ha. Pag-aralan ng 5 biological laws kasi baka mamaya kainin mo din yung mga sinasabi mo. Okay? So, basta, magbasa muna, ha? 5 biological laws. Aral-aral muna. Ang taong ayaw magbasa ay mananatiling mangmang. Tandaan nyo yan. Magandang gabi po. Good evening sa'yo, Jennifer Lorante. Pakishare ng ating live stream. Okay. Chemotherapy. Ano nga ba ang chemotherapy? Well, sa madaling sabi, ito yung cancer treatment na gumagamit ng drugs. Cancer treatment na gumagamit ng drugs or gamot. Ayan. Yun yung kanilang naisip na solusyon. Okay? Now, totoo ba ito, mga kapatid? Totoo bang nakakagaling ito? Well, kung titignan mo kasi by definition, it's parang ano to a cancer treatment that uses drugs to kill cancer cells. Okay? Nasa paniniwala po kasi nila na yung mga cells ay nagiging parang evil. Na gusto nilang patayin yung mga cancer cells. Well, is that a fact? Question. Okay? Totoo ba na yung mga cancer cells na yan ay nagiging parang kalaban sila ng katawan, nagiging antagonist sila? Yan po ay walang katotohanan sa lente ng German New Medicine. There is no such thing as bad cells or killer cells. Okay? Hindi po yung totoo. Ang katawan po natin ay nag-a-adapt sa mga biological conflict. Okay? Nag-a-adapt po sila again sa mga biological conflict. Pero hindi po sila nasisira. Ang katawan natin, hindi po siya nasisira. Hindi siya nagma-malfunction. Okay? Meron lang kasing hindi naiintindihan ang most people. Ano yon? Kasi merong tinatawag na biological conflict. Okay? Anything po ito na detrimental sa ating survival, biologically assessed. Okay? Now, kapag nakakaranas tayo ng ganito, let's say for example, lung cancer, anong biological conflict ang nagkakos ng lung cancer? Death, fright, conflict. Death, fright, conflict. As simple as diagnosis, pwede na pong matrigger. Kasi ano ba ang diagnosis? Di ba pag nadadiagnose po tayo, we treat it as if it is a life sentence. Okay? Kaya po, maraming karaniwan sa secondary cancer is lung cancer. Contrary to common beliefs na ito daw ay cause ng secondhand smoking at smoking at kung ano-ano pang mga carcinogens dyan, actually, kahit naman mga naninigarilyo ay hindi naman sila nagkaka-lung cancer. Okay? At in fact, karamihan po sa mga nadadiagnose ng lung cancer ay hindi naman naninigarilyo. Okay? Death, fright, conflict. As simple as mabantaan kang death threat.
Kapag sobrang dinibdib mo yung death threat, sobrang na-threaten ka sa death threat, then it can trigger death fright conflict. Kunwari, nakasakay ka sa kotse or muntikan na near death experiences, pwede na po yan mag-trigger ng death fright conflict. Now, lagi po ninyong tandaan, merong biological purpose or merong kinalaman sa function ng organ yung logic. What do I mean? Kasi sa language, survival nga ang goal ng ating katawan. So, para sa katawan natin, kapag nagkaroon ng cell proliferation or paglalump doon sa lungs, ang purpose nun biologically is to improve the functionality of the organ. Kasi nga, ang lungs natin ay associated sa life, sa breathing. Okay? Magandang gabi po, Ma'am Dolores Santa Ana. Arnold Arcilla, salamat din sa panonood. Magandang gabi. Paki-share ng ating live stream. Yan. Okay, so binibigyan ko lang po kayo ng mga nuggets of information na galing sa German New Medicine. Again, ang hindi ko po kaya talagang gawin is yung ituro ko talaga sa inyo ng bonggang-bongga. Why? Kasi unless ikaw yung tao na mabilis makaintindi, nagme-make sense agad sa'yo, karamihan po kasi ng tao, they are having difficulty understanding the concept of biological, yung GNM nga in general. Pero again, hindi naman natin yan sinasabi para sabihin na, magaling tayo, yung iba hindi. It's not that. Tutulungan ko kayong maintindihan ito. You have to look at it in a biological perspective. Hindi, kahit ano pong eskwelahan kaya galing, kahit sa pinakamahal na eskwelahan ka nang galing, hindi po talaga tinuturo ang concept ng biology. Yung to think biologically. I don't think merong school na nagtuturo nun to think biologically. No. To think psychologically. Yan. Kapag medyo may kaalaman ka sa psychology, yan, malapit-lapit yan. Okay? Magandang gabi po, Ma'am Flor de Lisa Aison, Ma'am Nelia, Ma'am Seni, Men's Fourth from Australia. Magandang gabi po. Si Revo Alpha from Santa Rosa, Nueva Ecija. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ay nga po, hindi po kasi tayo sanay to think biologically. Okay? I-consider po natin na tayo ay programmed na kasi ng mga theories. Okay? I don't know what is up with me. Bakit hindi ako masyadong na-program ng mainstream medicine. That's why wala ako masyadong resistance. When I heard the concept of German New Medicine, hindi ako nahirapan intindihin because it just makes sense. I cannot explain that good enough, I think. Pero ang masasabi ko na lang po sa inyo is very liberating. Kaya po, pinupush ko po talaga na kahit paunti-unti po ay matutunan ito ng ordinaryong Pilipino. Yung iba nga po, hinahanapan ako ng English version. Number one reason po, bakit wala na po tayong English version, kasi po, kasi mahihit tayo ng copyright infringement. Kasi nga po, may publishing kasi na may hawak nung rights for publishing, yun nga yung mga gawa ni Ricky Girdhammer. However, may instruction naman si Ricky Girdhammer na it is our social responsibility to spread GNM. Nobody should monopolize GNM. So, lahat po tayo may kakayanan mag-spread ng knowledge. Ngayon, kaya po Tagalog or Taglish ang ating mga libro kasi ang objective ko po kasi talaga is targetin ko po yung mga ordinaryong Pilipino. Na sayang po kasi itong knowledge na to kapag hindi po ito maintindihan. Okay? Sobrang mag-iiba po ang pananaw ninyo sa buhay at magiging maligayang klase ng tao kayo. I promise you that. Hindi ko kayo hinahype. Kahit itanong nyo sa mga nakakaintindi na ng GNM, sobrang liberating. Paradigm shift nga eh. Magbabago yung pananaw mo. Imbis na natatakot ka, di ba? Imbis na
Ang dami mong nire-restrict sa sarili mo. Ngayon, mas matalinong klase ka na ng tao na hindi ka basta-basta naniniwala. 'Di ba? Tatakot-takutin kayo diyan. Ganun po kasi talaga eh. Fear-based kasi ang mainstream medicine eh. Mapapa-take action lang kasi nila or they can close the sale, whether it's procedure, surgery, prescription, mapupush lang nila yung sale kung takot yung pasyente. Okay? This is not to say na hindi natin kailangan ng intervention. I repeat, consult your doctor, your trusted doctor with great discretion. Okay? Hindi po ito pag-iwas o pagkamuhi sa mga mainstream doctors or sa mga conventional medicine practitioners. Ang mission natin dito is to spread awareness about the biological truth about diseases. Para mawala po yung mga takot-takot natin sa dibdib. Okay? I promise you, hindi po kayo magsisisi kapag sinubukan yung pag-aralan. And I promise you, you can mark my word, tinataya ko ang aking dignity and embarrassment na magsisisi po yung mga taong late nang magigising sa GNM. Kayo po na mga maagang nagising sa GNM, kayo po yung may great advantage at ma-enjoy po ninyo ang mga buhay ninyo, mga buhay natin. Okay? Again, hindi po sinasabi na umiwas tayo sa mga doktor. Okay? Ang sinasabi po dito, magkaroon tayo ng malalim na biological understanding, yung mga nature, yung true nature ng mga so-called diseases para maiwasan natin yung unnecessary anxiety, unnecessary stress and worries ng ating pamilya at pagkasira ng ating finances para sa mga unnecessary medications, procedures, and you name it. Okay? At higit sa lahat, makaligtas po tayo sa mga malulupit, mga walang awang yung mga example po niyan, yung chemotherapy. Kaya po yan ang topic natin. Sabi nga ni Ricky Geardhammer, whoever masterminded chemotherapy deserve a monument in hell. Yan po. Sabi ni Ricky Geardhammer. Bakit niya nasabi yun? Because may natural healing kasi yan eh. Ay, sorry. Hindi pala yan. Ito. Chemotherapy. May natural healing kasi. Good evening sa'yo, Anna and Malu Wilson. May natural healing po. Just like bukol, kapag resolved na po yung biological conflict, may natural healing po. Okay? May natural healing. At actually, mali nga yung tawagin na natural healing eh. It is just biologically programmed. It is programmed to heal its own. Sino po ang hindi naniniwala na may natural healing? Naniniwala po ba kayo na ang katawan natin ay biologically designed and biologically programmed to heal its own? Kung naniniwala po kayo, very good. Very good. Okay? For sure, tataas ang kilay nitong mga conventional doctors. Galingan po natin, pag-aralan natin yung 5 biological laws. Okay? Ipakita natin sa mga hayop na ito na hindi tayo tatanga-tanga at may higher consciousness tayo. Ipakita natin sa kanila. Okay? I'm here to guide you. Uncle Rock is just one of your facilitator, your GNM learning buddy, online buddy, ganun. Na ang objective po natin ay ipakalat natin itong kaalaman na to sa as many Filipinos as we can para po sa pagdating ng panahon ay magkaroon po tayo ng laban. Laban saan?
Kasi po, conventional medicine, specifically virus theory, yan po ang ginagamit ng mga kabal at ng mga elitista para magsagawa ng mga lockdown, magsagawa ng mga walang kakwenta-kwentang protocols at i-restrict ang ating freedom. Okay? Kaya po, humihingi ako sa inyo ng tulong na pagtulungan po natin itong ipakalat by simply sharing this live stream, isend nyo via messenger, tell your friends directly pag nagkakausap po kayo, i-bring up nyo po ito. At higit sa lahat, magkaroon din po tayo ng sarili nating pagbabasa-basa on our own. Kasi malaking tulong po yan. Kailangan po nating gumaling. Okay? Salamat sa mga palaging nanonood at tinatapos nyo talaga yung 1 hour na live stream ko. Maraming salamat. At hindi po ako, hanggat makakaya ko, hanggat ako'y buhay, tutuparin ko po ang aking pangako at mission na sa totoo lang po tinatamad na ako. Tinatamad na po talaga ako sa ginagawa ko. Pero out of mere social responsibility, mere ba tawag doon, or sheer social responsibility, kaya ipinagpapatuloy ko pa rin siya. Kahit talagang minsan wala na akong motivation. Wala na akong motivation. Minsan, parang paulit-ulit na lang ako. Pero kasi, alam ko na kahit paulit-ulit na yung topic natin, ay alam kong maganda, number 1, nare-review tayo. Number 2 is, we never know kung sino yung magkakaroon ng awakening sa simpleng panonood lang ng live stream na to. Okay? So again, should you take chemotherapy? The answer is, in the lens of German New Medicine, the straight answer to that is no. Why? Because it is totally unnecessary. Okay? Kapag tinanong po nyo ang isang ordinaryong tao na programmed or indoctrinated ng mainstream medicine, natatakot sila sa cancer o sasabihin nila sa'yo nakakamatay ang cancer because yun yung nababalitaan nila. Ang tanong ko sa inyo, kung may natural healing or programmed to heal ang cancer on its own, namamatay ba ang tao sa cancer o namamatay ang tao because of overdose, drug overdose, anxiety, patong-patong na yung biological conflict? Okay? This is so important. Mukha lang hindi important itong ginagawa natin kasi parang casual lang tayo nag-uusap. Pero kung iisipin yung mabuti, by simply understanding German New Medicine, the 5 biological laws of German New Medicine, sobrang dami pong maliligtas na buhay nito. Ipakalat po natin ito. Tulungan niyo po ang movement na ipakalat ito. Okay? Ito po yung panglaban natin sa kabal. Okay? Kabal po ang may-ari ng ng mainstream medicine. Okay? This is not to say that lahat ng ginagawa nila ay mali. Gusto ko lang klaruhin. Of course, emergency cases, blood transfusion, sige na. Kasi nag-auto-generate ba? Nag-synthesize ba ng sariling blood ang katawan natin? Yes! Pero sometimes, refilling it is a life-saving decision. Kasi, pag nawawalan ka ng sobra-sobrang dugo, fatal po yan. Kakain niya ng sobra-sobrang nutrition sa katawan mo. Okay? Sometimes, pag mga ganyang palit-palit lang, okay. Pero, sa dialysis naman, mag-PM lang po kayo sa akin kasi may measurement lang po na according sa GNM, kapag ganun na yung level ng creatinine mo is mag-chemotherapy ka na. Mag-chemotherapy tuloy, mag-dialysis ka na. Okay? Ilalagay ko niyan kasi baka mamaya kidney. Okay? Dialysis. Ilalagay ko na lang dito sa comment section, ha? Yan ang sabi ni, hindi ko alam yung
Ayan, basta yan ang sinabi. Ipakita nyo yan sa mga doctors nyo. Oh, ayan. Pag lagpas na daw dyan, ayan, 12 or above, magpa-dialysis ka na. May, awan ko, yun ang sabi ni Ricky Geardhammer. Terry, jingle, magandang gabi po. Other term, Rock Auto Repair System, ARS. Wow. Tama po. Oo nga naman, ako nga tinigil maintenance dahil maniwala ako na kusang nagilang katawan. Tama po. Tama po. Mainstream medicine lang naman kasi yung nag-brainwash sa atin na kailangan natin ng mga recommendation nila. Again, inuulit ko po, hindi po ito pag-iwas sa gastos. Hindi po ito pagiging kuripot. Ulitin ko po. Ang pag-aaral ng German New Medicine ay hindi po ito pagtitipid, hindi ito pagiging kuripot, hindi ito pag-iwas sa hospital bills. Okay? Ang pag-aaral ng German New Medicine ay pagiging matalino para hindi ka mamatay, para hindi ka mapahamak. Dahil pag wala kang kaalaman ay malamang sa malamang paniniwalaan mo lahat ng sinasabi ng mga conventional doctors. Okay? I trust you na may angkin kang talino. Dahil na-decipher mo nga yung sa vaccine eh. Naniniwala ako sa kakayanan mo na may angkin kang talino para maintindihan mo yung biological depth ng German New Medicine. I trust you. Okay? Pansin po ninyo, 'di ba, mga nagki-chemotherapy, bakit hanggang 5 years na lang yung mga nagki-chemotherapy? Namatay ba sila sa ano? Namatay ba sila sa cancer o namatay sila sa ano? Stress, dagdagon pa yung na-overdose, hindi na nakakakain ng maayos dahil sobrang praning na po. Sobrang praning na. Hindi na makapag-isip ng maayos. Napapraning na sila. Anxiety, nagli-lead na sa depression na. Depressed na kasi akala niya mamamatay na siya eh. Akala niya wala nang ano eh. Life sentence kasi. I know this is something na mahirap i-digest pagka first time ka lang makanood ng ganito. Bigyan niyo po ng chance. Pumunta kayo sa learninggnm.com. Pag-aralan po ninyo ang 5 biological laws. Okay? I repeat, hindi kayo magsisisi sa ininvest ninyong oras. Okay? I repeat, hindi ninyo pagsisisihan at mapapalundag kayo sa sobrang kaligayahan kapag ito ay nag-make sense na finally sa isip ninyo. I promise you that mapapalundag ka, siksik-liglig umaapaw ang iyong paglundag sa kaligayahan kapag nag-make sense na sa'yo na we are biologically designed to adapt, that these adaptations meron silang healing phase at mayroong healing symptoms. Ang mga healing symptoms, hindi yan dapat kinakatakutan. Kailangan mo lang maintindihan ang kanilang biological purpose para mai-guide mo or tulungan mo yung sarili mo pag nasa healing phase ka. Uncle Rock, paano ba tutulungan ang sarili kapag nasa healing phase? Good question. Pag may mga healing symptoms, pag-uubo, lagnat, phlegm, yung so-called trangkaso, ano ba? Panghihina, laging inaantok, 'di ba? Pagsusuka, ganyan-ganyan. Pagbi-bleed ng nose, healing symptoms din 'yan. Pag may mga tumutubo sa katawan. Lagi niyo po intindihin na mayroong biological language ang ating katawan na designed for survival. Okay? Hindi po ito something na ang katawan po natin hindi po siya designed para to destroy itself. Kaya isang nakakatawang konsepto po yung sinasabi nilang autoimmune disease. Hango po 'yan sa germ theory of diseases na isa ring hoax. Okay? Tanong ko lang ako, Rock, 800 creatinine. Hindi ko po maikumpara kasi hindi po ako nag-aral ng medisina. Basta ipakita nyo lang. Katumbas daw po ito ng 12 mg.
Okay? Ibigay ko po sa inyo yung link ng sa kidney, ha? Daan-daanan po ninyo basahin, ha? Pakinggan mo na lang yung simpleng logic ko, ha? Ang paniniwala kasi ng mainstream medicine, nasira yung kidney. Kaya hindi nagpa-function at kumakalat yung dumi. Kasi yung creatinine is a waste product. Okay? Now, nire-recycle lang kasi yun kapag mayroong abandonment conflict. Yun yung misinterpretation. Akala ng mainstream medicine is nasira yung kidney. Kapag tapos na po ang healing phase, magba-back to normal na po ang functionality ng kidney. I repeat, paano mag-heal yun kung hindi mo nga naiintindihan na biological conflict ang nag-cause nun? Okay? Kailangan mo lang intindihin, number one thing is to understand the 5 biological laws. Number 2 is, bonus na yun eh. Automatic mangyayari sa'yo na automatic na yun na mawawala yung fear mo. Ma'am Pauline. Yes po, Ma'am Pauline, mag-message lang po kayo sa akin or may message ko po kayo mamaya, ha? Mag-PM po kayo sa akin. Available pa po yung Tagalog na libro. Okay? Yun kasi yung misinterpretation eh. Hindi po nasira yung kidney. Temporary lang po yun. Temporary survival lang yung strategy ng katawan natin dahil nga po merong abandonment conflict. Okay? I think maganda mamaya ipaalala nyo po sa akin or i-message nyo ako. I-share ko sa wall ko yung healing and abandonment na lecture ni Caroline Marcolin. Actually, kung isipin nyo maigi, hindi rocket science ang biological truth ng nature eh. Hindi lang talaga tayo sanay to think that way. Kasi we are trained to think that there are cause and effect. Cause daw virus, cause daw yung bad diet, cause daw yung genetics. Ito kasi yung mga theory na nakalakhan natin. Okay? Hindi naman dahil talagang kokonti pa lang kasi ang nakakaalam ng GNM eh. Kokonti pa lang. At ako po ay pumupusta sa inyo na ito po ang katotohanan. Hindi man siguro kung hindi man ako ganong kagaling mag-articulate at kung ako man ay pumalpak sa pagtuturo nito, siguro it's my fault, it's my shortcoming, pero tulungan po natin ang bawat isa na maintindihan natin ito. Okay? Kasi sobrang dami pong matutulungan nito at maraming dapat makinabang nito. Kasi para sa akin, ano yan eh, isang malaking slap for my conscience kung itong napakagandang knowledge na ito ay hindi natin maipakalat at maiparating. Okay? Tignan nyo, 8,800 lang yung followers ko. Ang liit-liit niyan. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa kasi dumadami naman. Everyday may 3 dumadagdag, 5. Minsan, pag maganda yung live stream ko, may 10 o 20 na bagong followers. Masaya na ako dun. May mga nagme-message na nako-curious. Masaya na ako dun. Okay? Ang kapangyarihan natin is to be more educated way beyond what the conventional medicine is teaching us or parang forcing us to believe. Christian Roldan Zeta, sa TikTok live, ang babata pa nag-dialysis na puro lifestyle diet ang sinasabi nilang cause. Hindi po ito totoo eh. Mag-follow lang po. I know, wag tayo magtalo-talo dito ha. I know yan yung nakalakihan natin na diet. Diet daw yung problema. Hindi po. Okay? Nasa libro din po ba yung mga pinapaliwanag mo? Opo. Yung 5 biological laws, pati yung mga
important subtopics, including chemotherapy po. Nandun po yan sa GNM Taglish version. Message lang po kayo, Ma'am Pauline, ha? Or i-message ko po kayo after ng live stream. Okay? Sabi ni Kishan, I believe na once lumaganap ng mga mas malawak ng sa public ang GNM, mababawasan na ang death rates natin per year and depression and anxiety ng mga tao once nalaman at naintindihan nila yan. Salamat sa awakening mo. Salamat sa awakening ni Kishan. Si Kishan, pasimple lang yan. Alam ko, bata pa si Kishan eh. Below 20 pa lang yata edad nito. Or correct me if I'm wrong. Pasimple-simple lang yan si Kishan before. Pero yung curiosity niya, ngayon, sa comment ni Kishan na yan, feeling ko, gets na niya na yung 5 biological laws. Okay? So, Kishan, maraming salamat sa iyo. Sana dumami yung katulad mo na bata pa lang ay nagkakaroon ng awakening. Alam nyo, ito kung meron akong I'm a bit jealous sa mga nagkakaroon ng awakening na bata pa. Bakit? Kasi late na ako late bloomer ako 30 plus na po ako nagkaroon ng awakening sa mga bagay-bagay. Sana ang swerte mo, Kishan, kasi mas mai-enjoy mo ngayon ang buhay mo. Kasi sa mga realizations mo, sa mga new learnings mo, kumpara sa aming mga mid-age na, not too late. For sure, mahaba pa din naman siguro yung lalakbayin ng buhay ko. Pero naiinggit ako sa mga bata pa lang na nagising na sila. Kasi ang dami mo pang lalakbayin eh. Marami ka pang mga taon na na magagamit mo talaga yung kaalaman mo. Hindi ka katulad ng mga ibang bata diyan na naggagaling-galingan lang, hindi naman talaga matalino. At least ikaw, malalim na yung pagkakaintindi mo. Okay? Malalim ka na. At masasabi ko lang, Kishan, is don't be like me, okay? Actually, in person, hindi naman talaga ako I don't bring up topics like this. Siguro natutunan ko lang din siya with years of doing this. Sineseparate ko totally yung personal life ko sa aking movement life. Kapag sa personal, I don't ask if they're vaccinated. I don't give unsolicited advice. I repeat, I do not give unsolicited advice. Okay? Lalo pag alam ko namang taong mahina pag hindi ko nakikita sa isang tao na nakakaintindi, I don't give a shit. Why? It's also protecting my mental health. Okay? Because sometimes, kahit maganda yung intention mo, magkakaroon kang ng mga kaaway just because hindi kasi kapareho yung paniniwala mo sa paniniwala nila. Okay? Magkakaroon ka ng kaaway. Kaya, I do not give unsolicited advice in person. Okay? Dito iba, kasi this is my program eh. I've been running this program since 2020. Diba? 5 taon na tayo. We're still doing the same thing. Libo-libo na po yung nagawa kong video, live stream, content, libo-libo na. Patuloy lang tayo kasi dumadami naman. Masayang-masaya po ako pag nagigising ko kayo. Masayang-masaya po ako. Kahit wala kayong biniling libro sa akin, masaya ako. Basta magkaroon ka ng awakening. Masaya ako kasi dumadagdag yung mga kakampi ko. One day, they will start attacking us because they will feel threatened by German New Medicine. At kayo yung mga makakampi ko doon. Kailangan nating magtulungan. Kailangan nating ipagtanggol ng katotohanan. Kasi po, walang ibang magtatanggol sa atin. Even the government, Department of Health, World Health Organization, they are not after our interest. They are only after their interest. Kasi akala nila magagaling sila eh. Akala nila sila ang tama. Okay? Hindi po. Kailangan nating pagtulungan na ipagtanggol ang katotohanan. Ako'y nababother. Ayusin ko lang to saglit ha. Hindi kasi pantay. Yan. Okay po. Matitreaten sila sa existence ng GNM because mawawala kasi yung unang-una. Isipin mo, itong mga medical students, doctors, mga nurses,
Yun na yung essence ng pagkatao nila eh. Some of them, I hope, hindi sila ganun ka-attached. Kasi it will hurt them. Sila yung sobrang masasaktan. May mga doctors and nurses na kakampi natin. At mayroon din silang malawak na perspektibo at hindi sila nagdalawang isip, magbago ng isip. Okay? Kahit yun pa yung kanilang pinag-aralan. Okay? Mas nanaig sa kanila yung katotohanan. Yung bata mahilig sa chichirya, processed food with soft drinks, sira talaga kidney. Okay, good question. Diet theory po yan. Diet theory yung sinasabi ni Joel. Okay? Yan po kasi yung... Joel, wag kang magtatampo, Joel, ha? Hindi kasi yan sa GNM. Conventional theory yan. Okay? Marami pong tao na addicted silang or uminom ng soft drinks pero wala silang sirang kidney. Kailangan po nating wag po kayong nood lang ng nood dito without reading, okay? Kasi hindi po talaga tayo magkakaintindihan. Okay? 5 biological laws. Okay, eto actually wala naman talaga akong pakialam kung hindi kayo interesado eh. Pero kasi wag niyong sayangin ang oras ninyo na hindi niyo pala naiintindihan yung pinag-uusapan dito. You have to really understand 5 biological laws. Paano mo siya maiintindihan? Magbasa ka. Basahin mo yung 5 biological laws. Huwag mong sayangin yung pagkakataong na bigyan mo ng chance intindihin kasi napakagandang knowledge nito. Theory kasi yan, diet theory yan ng conventional medicine. Okay? Sobrang dami po dyan na barubal ang kanilang diet pero wala po silang kidney. Okay? We have to think more logically. Kasi po, theory po yan ng conventional medicine. Yung diet theory. Lagi-lagi ko po yan nire-repost. Ha? Ayan, kaya lagi... kaya lagi kong nire-reshare eh. I know it is something to digest for most of us because hindi kasi yan yung lagi nating naririnig. Be aware of our own programming. Is it the truth? Is it observable? Or is it something programmed to me? Kahit anong healthy ng diet mo, pag nagkaroon ka ng biological conflict, na abandonment conflict or refugee conflict, magkakaroon ka talaga ng kidney adaptation. I repeat, hindi ko siya tinawag na kidney disease kasi yung word na disease kasi is associated na sa negative. Okay? It's an adaptation. Hindi po siya forever condition. Okay? Please understand kung saan ako nanggagaling. Okay? Wala po sana magtatampo. Okay? Wala po sana magtatampo. Kasi programmed po yan sa atin. Okay? Hindi... Kahit gulay ang kinakain mo, hindi ka umiinom ng soft drinks. Marami pong hindi umiinom ng soft drinks at hindi kumakain ng sitsirya na nagdadialysis ngayon. Because napaniwala kasi sila sa conventional theory. Okay? Magandang gabi, Iris at Redelia. Sabi ni Kishan, saludo po ako sa katapangan at karunungan na ipinapalaganap nyo sa amin. Salamat din sa'yo. You're welcome. Dahil amidst of negative and toxic people sa social media, nandito po kayo nagtuturo ng GNM sa amin. So much appreciated po, Uncle Rock. Since gising mahalika at Wandakila, Ira. Salamat sa iyo, Kishan. At lagi mo lang buksan ang isip mo at huwag kang ma-attach sa bilang parang kuya mo. Kunwari, wala kasi akong kapatid na lalaki, 2 babae yung kapatid ko. So bilang kunwari, kapatid mo akong lalaki. Kung meron ako mabibigay na advice sa mga young ones, sa mga young men, wag kayong ma-attach sa isang paniniwala because sobrang daming way of thinking. Meron at merong way of thinking na makakatalo sa existing mong paniniwala. Okay? One day, mahahanap mo rin yung pinakatama. Mahahanap mo rin yun. So, wag masyadong ma-attach, mag-observe, mag-diversify ng karunungan. Okay? Kawawa ka kasi pag na-stuck ka. Para sa akin kasi we only live once. Tapos may stuck ka lang sa isang paniniwala na hindi naman talaga. Yun yung nabibiktima ka lang ng black or white thinking. Na minsan kasi nai-impluwensyahan tayo eh.
malaking ano po kasi talaga yan eh. Psychology kasi yan eh. Nai-impluwensyahan kasi talaga tayo. Sana magkaroon kayo ng open-mindedness. Huwag niyong sayangin ang pagkakataon. Okay? Hindi ako nagmamagaling dito. Ako yung nagmamagandang loob. Ako po yung naglilingkod sa inyo. Hindi po ako nandito para asarin kayo, mainis kayo sa akin. Though, hindi naman talaga yun maiiwasan. Kung minsan, pagka talagang hindi kami nagkakaintindihan at parang walang interest na intindihin yung gusto kong sabihin, binablock ko na po yan. Kasi, wala kang magagawa sa'yo. Makakahawa ka pa dyan ng katoksikan eh. Ang kinikater ko lang dito yung mga taong may open-mindedness. Okay? Diet theory po yun, yung sinasabi ni Sir Joel. Okay? Hindi ko po sinasabi, ito yung number one, ng mga pilosopong piling matalino dyan sa movement eh. Hindi ko sinabing kumain kayo ng chichirya. Hindi ko sinabing uminom kayo ng soft drinks. Intindihin nyo muna kasi yung 5 biological laws. Ang hirap din kasi sa iba, wala kayong kainti-interest mag-aral, tapos magngangawa kayo dyan ng mainstream theory. Tapos, pag binigyan ko kayo ng logical na explanation, ayaw nyong tanggapin. Sasabihin nyo, misleading. Hindi ka kasi matalino, kaya mas nasasaktan ka pag kinokorek ka. Yon. Ganon yung masasabi ko sa inyo. Huwag kayong pumayag na nood lang kayo ng nood dyan. Kailangan din ding maintindihan. Actually, sa panonood nyo pa lang sa akin, kung bukas talaga isip nyo, very logical naman yung paliwanag ko eh. I think I explain things naman in a digestible way. Maiintindihan nyo yun eh. Kung gusto nyong intindihin. Pero kung hindi kayo interesadong intindihin, edi talagang wala pong mangyayari. Okay? Kailangan po nating mas maging educated way beyond the conventional teaching. Kasi sobrang delikado po. Okay? Minsan lang po tayo mabubuhay. Kailangan ma-enjoy natin. We live to the fullest. Okay? Diet. Ang diet, nakakatulong siya sa healing phase. Kapag mas masustansya yung kinakain mo, of course, may greater chances of survival ka. Pero good diet alone does not exempt you from biological conflicts or biological adaptations. Kahit itanong nyo pa dyan sa mga vegetarian, nagkaka-cancer din po sila. Nagkakaubot sipon din po yan. Kahit yung mga nagkikito diet, magkaka-cancer yan. Sana lang gising sila sa katotohanan. Kasi kung hindi, maniniwala yan sa conventional approach, which is chemotherapy, ano pa ba yun, surgery, or meron pa isa, radiation therapy. Okay? Buksan po natin yung isip natin sa biological truth. Okay? Kailangan lang kasi medyo natin yan. Kasi para saan pa pala nag-livestream tayo kung maniniwala din pa tayo sa mga conventional theory? Kailangan nating himayin mabuti. Okay? Tandaan nyo, lahat kayo nanonood dito, promise, hindi kita binobola, at least medyo kakaiba ka, medyo above average ang IQ mo. Kasi nanonood ka ng mga ganitong klaseng program. Ito, walang halong pambobola yun, ha? Since na-decipher mo yung hoax sa vaccine, sa COVID-19 vaccine, at least, hindi ka basta-bastang tao. Ibig sabihin, may angkin kang talino na na-decipher mo yung mga bullshit. Okay? Sabi ni Jeng, yes po, Uncle, that's first step. Be open-minded and be ready to accept the truth. Minsan kailangan natin ibaba ang pride natin. Sa dami ng doktrinang pumasok sa atin, may i-unlearn talaga tayo eh. And then gawan natin ang paraan na unawain ang 5 biological so that we can gradually digest the concept itself. Thank you, Uncle Rock. Maraming salamat, Jeng. Isa rin yan sa mga sa mga first honor. Mga tawag ko mga first honor eh. Yan, sila Peter, sila nakalimutan ko iba-iba. Sila Kishan, mga first honor yan, mga mabilis na grasp. Kayo yung mga magiging kakampi ko eh. And I encourage you guys, if you want to teach GNM in your locality, in your own social media, if you want to vlog about it, write about it, go ahead po.
Okay? Hindi po ako ang nagmamay-ari nitong knowledge na to. Isa lang din ako sa mga enthusiast. Okay? Kumbaga, yung passion ko about GNM, yun yung nila-livestream ko, yun yung bina-vlog ko. Para din makatulong ito sa ibang tao. Okay? At naniniwala kasi ako sa kapangyarihan ng GNM eh. Na once ito ay mailagay natin sa harap ng mga taong dapat na matuto, sobrang laki po ng magiging difference. Okay? One day, maghahanap ng sagot ang tao. At pupusta ako sa inyo na magkakaroon sila ng pagsisisi kung bakit ngayon lang nila, kung bakit late nila na-discover si GNM. Okay? Again, ulitin ko po, ang GNM ay hindi para kamuhian or magalit or ano. Intindihin natin yung pinagdaanan nating programming. Okay? Hindi ito sa pagtitipid, pag-iwas sa gastos, hindi po. If necessary ang surgery, go ahead. But be the person na naiintindihan mo yung biological truth and discretion mo talaga na ito yung gusto mong gawin. Sa GNM ba, nagre-recommend ng surgery? Yes. In some cases, na sobrang laki ng lump, sometimes the healing phase of that lump can be fatal. At ayaw nang isugal yon ng mga GNM practitioner na isusugal mo sa natural healing kasi baka magbara at mag-cause ng heart attack pag nilalabas sa mga veins. Okay? So, ang nire-recommend nila, in some cases, take note, is to really just remove it manually. Remove the lump. Pero again, adaptation po yun, hindi yun sakit. Okay? Paradigm shift. Okay? Sobrang liberating ng knowledge na to. At yung sinasabi nilang, kung merong knowledge na too good to be true, parang ganon yung GNM eh. Pero it is biologically true. Kailangan lang po natin talagang magbukas ng isip para magkaroon ng bagong knowledge. Okay? Kasi yung programming sa atin sobrang lalim po. Sobrang lalim. I don't know bakit ganito. Hindi kasi ako nagkaroon ng sobrang resistance about GNM. Why? Because maybe I'm one of those lucky person na basta wala akong masyadong resistance eh. Nung narinig ko yung explanation, nag-light bulb moment agad. Wow! This is the truth. Isa ka sa mga Pilipinong nag-buy nyo ng GNM dito sa atin. Maraming salamat, Uncle. Yes, thank you din. Sige, ipalagana po ninyo. Magturo kayo dyan. If you want to charge people na nagko-consult sa inyo, go ahead po. Kasi oras ninyo yan eh. Oras ninyo yung ginugugol ninyo dyan eh. And expertise po ninyo yan. Okay? Walang sino man ang magmomonopolize ng GNM dahil ito po ay hindi sa atin. Hiram lang po natin ito, ipakalat natin ito at maging makatao po tayo. Maging makatao tayo. Magtulungan tayo na ipalaganap ang mabuting balita na ito. Diba? Sobrang daming matutulungan. Okay. So, sorry. Saan tayo nakarating? So, should you take chemotherapy? No. It's a big no. It's scientifically unsubstantiated. May natural healing po yung mga lump yan, mga cancer na yan. So, hindi po siya nakakamatay. Ang nakakamatay po is yung fear. Pag takot ka, of course, maniniwala ka sa kahit anong sabihin ng mga doctors. You will take chemotherapy at magiging kamukha mo yung mga nagki-chemotherapy. I'm not mocking them, but it's their choice to believe mainstream medicine. Okay? Kailangan po ninyong magbasa as soon as possible because kapag kayo na po yung diniagnose, kapag hindi buo ang paniniwala mo sa GNM, ilang beses ko na po pinapatunayan. Sabi, GNM, 5 biological laws. Tapos, aamin din sa huli na nagtitake pala ng mga gamot-gamot. Aamin din pala sa huli. Di na todas. Hindi ko kayo tinatakot ha. Hindi ako mag-name drop. Sobrang dami na pong patriot na namatay
Kasi consult ng GNM, hingi ng link, putang ina, hindi naman pala talaga naniniwala. Nagtitake pala talaga ng gamot. Talagang mamamatay ka. Overdose ka na, brother. Overdose ka na ng mga toxic ingredients ng gamot. Intindihin, ang kulit kasi, intindihin ang 5 biological laws. Naiintindihan. Hala, amin, magpapakita ng resibo. Ayun, sobrang tagal na palang nagtitake ng gamot. Di na todas. Wala dapat matodas sa cancer kung naiintindihan lang natin yung nature nito. I know that's something to digest. Magbasa po kayo sa learninggnm.com. Ayaw ko sa taong puro satsat at ayaw namang magbasa. Ayaw ko ng ganong klaseng tao. Minsan kasi, pinagmamayabang natin yung karunungan natin, hindi ka aware, mali-mali pala yung natutunan mo. Hindi pala 100% accurate, hindi pala 100% factual yung natutunan mo. So, di ba? Huwag tayong masyadong ma-pride, sabi nga ni Ma'am Jeng. Tanggalin ang pride. Hindi mo ako kaaway. Okay? Kakampi mo ako. Yung, di ba, yung isang tinuturing kasi niya akong kaaway. Ayan tuloy. Hindi ako makikipag-partner sa'yo dahil tarantado ka. Binastos mo ako sa page ko. Hindi kita, bahala ka sa buhay mo dyan. I will do my own shit. Magpagalingan tayo. Yan ang gusto mo eh. Pero, hindi sa kailangan ko din kasing ilagyan ng boundaries yung sarili ko. Nagpapakabuti ako sa inyo, tapos, wawalang hiyain nyo ako, diyan ka. Patunayan mo yung gilas mo. My mom died, tingin ko po, dahil sa dami ng maintenance. Opo. Kapag wala pa po sa ripe age, especially pag wala pa sa ripe age, hindi po dapat mamamatay. Intindihin niyo yung 5 hindi po tayo created to malfunction. Our body is designed to survive, to adapt to difficult situations, whether it's a real situation or biological situation. Tandaan nyo po, ang katawan natin ay designed for survival. Survival. Nag-a-adapt nga siya for survival. Okay? Kailangan natin intindihin yung language ng ating katawan. Yung biological language ng ating katawan. Kagaya ng kapitbahay ko na operahan sa goiter, ngayon naging thyroid malignant biopsy kasi siya. Tapos schedule daw siya sa radioactive. May mga biological conflict din po ang cause niyan. Dapat bang operahan yung goiter? For me, kunyari, pag nagka-goiter ba ako, common ba sa mga lalaki yun? I don't know. Basta, kunwari na lang. Kunwari nagka-goiter ako, magpapa-opera ba ako? Hindi. Oobserbahan ko kung hanggang unang-una iintindihin ko kung ano yung nag-cause na biological conflict. Now, iiwasan ko mag-conflict relapse para matuloy-tuloy yung healing. Ang gagawin ko, magre-rest lang ako ng magre-rest as much as I can. Kain ako ng protein hanggang matapos ko yung healing phase. Hindi ako mag-take ng gamot. Kasi may natural, yung mga tubercular bacteria ang kakain ng mga lump na yan. May natural healing yan. Kahit i-google nyo pa, may natural healing yan. Lahat ng hindi nga sakit eh. Adaptation nga, natural, meron siyang phase na i-decompose na yung mga lump na yan. Okay? Malalim kasi itong GNM eh. Kaya hindi siya something na madadigest agad ng mga kung sino-sino lang, diba? Hindi yun sa pagmamayabang. I just know na mahirap siyang intindihin. Kasi even the people na I thought na intelligent, they're having difficulty understanding German New Medicine. Because probably may prerequisite na kulang. Okay? Siguro, sumusubok lang din ako na what if I become more assertive and convincing? If I try to attack it from different angle, maybe mapapaintindi ko sa inyo. Sa tingin ko naman po nag-work. Kasi dumadami na yung nakakaintindi. Diyan masaya na ako dyan eh.
I think po, Uncle, mas matataas ang chance na dumami ang taong nabubuhay up to 100 plus years once nalaman nila at naintindihan nila mabuti ang GNM. I totally agree with you. I totally agree with you. Okay? Basta kahit ano pong mga pagsubok na dumaan sa buhay natin, tatagan po natin ang loob natin. Okay? Tatagan ang loob, tatagan ang loob. Dahil yung katatagan ng loob mo, yan yung magpapasurvive sa'yo. Okay? Bumili kayo ng kapangyarihan ng katawan at isipan. Yung 8 na sakit na nakalagay dyan. No? Heart attack, kidney failure, lung cancer, breast cancer, prostate cancer, ovarian cancer, bone cancer, skin cancer, at diabetes. Yung mga biological conflict, kinumpile ko na dyan at nilagyan ko ng mga mental model, mental crutches para po hindi sila ma-register as intense biological conflict. Ang pinakamagandang success dyan is talagang hindi siya ma-register kasi i-introduce natin sa subconscious mind mo yung biological conflict para hindi siya tumama as intense. Kasi kapag intense yung biological conflict, intense din ang healing. And sometimes the healing is fatal. Especially kapag kung ano-ano pang kinakarga sa katawan nyo pag nasa intense healing phase kayo, talaga pong mahihirapan kayong mag-survive. Okay? Again, we're here to educate everybody para sa ikabubuti po natin, ha? Wala po sanang mapipikon. Mahal na mahal ko kayo, tandaan nyo yan. Walang personalan. If anything, itong ginagawa natin is para sa ikabubuti natin. Okay? Ang advocacy natin nagsimula sa COVID-19 vaccine, sa paglaban sa mga protocols using batas, di ba? Ito po ay pagpapatuloy at pagsusolidify ng ating stance. Okay? I truly believe in foundation. Kapag marami ng tao na paintindi natin ng tama, may conviction po tayo sa paglaban. Okay? Ayaw ko po na ina-underestimate tayo sa intelligence. I repeat, ayaw ni Uncle Rock na ina-underestimate ang intelligence nating mga anti-vaxxer. Insulto po yun sa akin. Ulitin ko po, ayaw po ni Uncle Rock na iniinsulto ang intelligence nating mga anti-vaxxer. Kasi po, insulto yun din yun sa akin personally. Okay? Nagpapakadalubhasa ako, nagpupuyat ako, kakabasa. Araw-araw ako nagkikinig ng mga audiobooks para maging mahusay ang isip ko. Tapos iinsultuhin lang ako ng never yatang nagbuklat ng aklat pagkatapos makagraduate. Na sobrang babaw ng consciousness nitong taon. Tapos iinsultuhin lang ang intelligence ko dahil anti-vaxxer ako. Hindi po ako papayag. Ego na kong ego. Pero hindi po ako pumapayag na iinsultuhin ang intelligence nating mga anti-vaxxer. Kaya handa akong makipagbatbatan, pitpitan ng itlog. Kung gusto nyo, suntukan, makikipagsuntukan ako kila Dr. Mata, kila Kilimang Guro. Sige, kung masasatisfy ko yun. Pero, that's exaggerating it. Pero, hindi ako papayag na itong mga feeling matalino lamang ang nagnananaig. Okay, ulitin ko po, hindi makakapayag si Uncle Rock na yung mga feeling matalinong mga doctor influencer lang ang mananaig sa lupang ito. Tandaan nyo, hindi basta-basta ang biological truth. We cannot expect it from cheap people, unintelligent people, mga low consciousness people. We cannot expect them to understand GNM right away. Okay? Hindi, sabihin nyo na ego lang yan, pride mo lang yan. Hindi. Anong ego? Pride. Pinagla-lockdown na nga kayo, pinagbabakunahan yung mga kamag-anak ninyo, nagkakanda away-away kayo sa pamilya nyo, iintindihin pa ba natin ng ganun? Hindi. Lalaban tayo sa mga feeling matalino na doctor influencers, na mga nagpo-push na mga unnecessary, nagsimula sa vaccine at mga kung ano-ano mga tinuturo nilang mga conventional theory. Lalaban tayo sa mga hayop na yan. Kaya galingan po ninyo, umaasa ako sa inyo. Kayo ang magiging kayo ang spreader Ipakalat natin ang tamang kaalaman para sa ikabubuti ng karamihan.
Okay? Malinaw na po ba? Huwag tayong pumayag. Itong mga hinayupak na yan, mga... hindi ako nagpakadalubhasa ng maraming taon para lait-laitin ng mga vaccinated. Yak! Yak! Ay na... Tanginam, nakatatlong booster ka, tapos lalaitin mo intelligence ko. Hindi ka nahihiya. Hindi ko lang masabi sa kanila personally, pero sa pamamaraan ko, ito yung pamamaraan natin para lumaban. Hindi natin sila kaaway. If anything, gusto nga natin silang gumising sa katotohanan. Paano natin sila magigising kung hindi man lang natin susubukan? Siyempre, susubok tayo ng susubok na gisingin sila. Okay? Tingin mo, vaccinated ka, alalaitin mo yung intelligence ko. Gusto mo, kaltukan kita. Diba? Kung questionin nyo yung intelligence ng mga anti-vaxxer, are you sure? Mas matalino ka ba talaga sa amin? Yak! Diba? Tawa ng tawa si Terry. Yak! Lalaitin mo yung intelligence namin? Laban lang tayo. Hindi tayo magpapatalo. Kasi wala naman tayong ginagawang masama. In fact, tayo yung sumusubok lumaban sa tyranny. Sa medical tyranny. Medical tyranny yan eh. Coercion yan eh. Pinipilit tayo magpabaksin. Sabihin nila, hindi daw na sila mimilit. Utot nyo. Bakit ayaw nyong, bakit ginagawa nyong, di ba? Alam nyo na yun, di ba? Ginagawa ninyong requirements yan sa pag-a-apply ng trabaho, sa eskwelahan, para magkaroon ng access sa kung saan-saan. Magsitigil kayo, huwag kayong magmaang-maangan, huwag kayong maghugas ng kamay. Pinipilit nyo kaming magpa-vaccine kahit anong pagmamalinis nyo yan. Bobo kasi kayo, hindi nyo maamin-amin sa sarili ninyo na nauto kayo. Self-acceptance ng pagkakamali. Yan ang unang-unang Kung wala kang katapangan sa katawan mo na aminin na ikaw ay nauto, I don't want to talk to you. Hindi ikaw ang gusto kong kausap. Ang gusto kong kausap yung mga taong matatapang. Maging matapang tayo dahil wala pong tutulong sa atin. Hindi tayo tutulungan ng gobyerno. Hindi tayo nila maiintindihan. Daanin natin ito sa dahan-dahan pero malupit na diskarte. Okay? Again, para sa mga bagong dating lang, no po. A big no. Ang chemotherapy. Unjustified, deadly pa. Gastos ka pa. Okay? I repeat, hindi ito tungkol sa pagtitipid. Ang GNM ay tungkol sa pag-intindi ng mga biological truth ng sakit para tayo po ay makapag-desisyon sa iisa lang nating buhay. Na tayo ay empowered na mag-decide kung anong intervention ang kailangan natin. Malinaw yan ha? Pag minisquote nila tayo, paki-correct na lang po. Huwag po tayong papayag na ina-underestimate ang intelligence natin. Okay? Kahit pagsamasamahin mo pa yung mga vaccinated na yan, hindi po yan makakapantay sa akin. Tanginang yan. Mayabang na mayabang. Hayop na yan. Wala akong pakialam kahit sila ay mas mayaman sa akin. Wala akong pakialam. Maraming tatanga-tangang mayaman dyan. Uto-uto. Yan nga yung mga nauuto, yung mga mayayaman. Nauuto, konting kibot lang, may injection na kagad eh. Tignan mo, kada kain, puta, 7, lagpas 10 yung pills na iniinom. Yan ba yung healthy? Dependent ka sa drug? Are you fucking kidding me? Is that the lifestyle you want for yourself? Pagkatapos kakain, ang daming iniinom na maintenance? Do you want that? Ikaw at iba pang mga patriots sa inyo, kami kumukuha ng tapang. Maraming salamat din po. At vice versa po yan. Symbiotic naman ang ating relationship dito. Tulungan tayo. At huwag tayong sumuko sa ating pinangakong advocacy. Okay? Marami na ang nawala, pero andito pa rin tayo. Salamat sa mga andito pa rin. Yung mga luma na dyan na nag-asawa na sa pagmumukha ko, pero andito pa rin kayo. Maraming salamat po sa inyo. Okay?
So, sige na, manood na po, mag-scroll na po kayo ng mga reels. Okay, magandang gabi po at a round of applause for everybody na nag-stay po sa ating live stream. Sa mga taong tinatapos po talaga nila yung 1 hour na live stream natin, thank you po sa inyo. Okay? Magkita-kita po tayo sa next na live stream natin. Kung may question kayo sa mga gusto mag-inquire about GNM Books, KKI at GNM Translation, wag po kayong mahihiya, mag-message lang po kayo sa akin. Okay? Maraming salamat po. I'll talk to you later.